na pagpalain mo ang bawat isa na inuuna ang iyong kaharian at sila ay pagpalain mo sa mga salita na aming matututunan, maririnig o Diyos sa daily devotion na to. Salamat po ng marami, Ama, sa dakilang pangalan ng Panginoon Kristo. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin ang Panginoon sa pagkakataong ito. Nararapat lamang siya ay ating pasalamatan. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Ayan. Kakapagod din, pero nakaka-bless ang maglingkod sa Panginoon. Ngayon po tayo ay nasa huling kabanata ng ikalawang Tesalonica. Ulitin at ulitin natin, naganap po ito. Ang sulat na ito ay nalikha after a year dahil sa mga issues katulad ng tinatawag nating maling mga katuruan o kumakalat na false doctrines na ginagamit pa ang pangalan ni Pablo, na may mga kumikilos para magturo ng mga mali sa mga taga-Thessalonica. Itong dahilan kaya sila nalito, Kaya nililinaw ng sulat na ito ang mga mahalagang bagay o aspeto ng ating pananampalataya, lalo na yung pagdating ng araw ng Panginoon. So natapos natin yan, mga kapatid, at sa oras na ito, hallelujah, we will have the last part, pero hindi pa ho yung pinakauli. Tomorrow will be the last part of the chapter 3 and the 2 Thessalonians. Huwag po nating bitawan ito nang walang natututunan, na wala tayong isinasagawa. Ulitin ko po, the purpose of the daily devotion is to lead and guide you in reading the Bible and learning from its content. Mga kapatid, meron laging learning dyan. Meron laging rebuke, meron ding correction, kaya huwag niyo pong kakalimutan yan. Mga kapatid, sana po mas magandang maintindihan nyo to kung babasahin nyo pa ulit-ulit o kaya panoorin nyo yung ating devotion ng paulit-ulit until you absorb and understand all the things written, all the wisdom in the scriptures. Amen? So pag-usapan natin ang mga tinatawag natin mga panalangin, mga paalala, tagubilin ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. Makinig po tayo at tingnan natin mabuti. Suriin natin, As we read the Bible, makisabay kayo sa pagbasa. Okay, 2 Thessalonians chapter 3 verse 1. Hallelujah. Sa wakas, mga kapatid, ito ang hiling niya, ipanalangin niyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap sa lahat ng dako at dakilain ng lahat tulad ng ginawa ninyo. Mga kapatid, church ministry is partnership. Church ministry is like a body. Hindi pwede sabihin ng isang bahagi ng katawan na hindi niya kailangan ang paa. Hindi ko kailangan ng kamay. O hindi pwede na ipagmalaki niya ng gusto, bigyan niya ng karangalan ang ilong, Sapagkat sabi nga natin, wala naman tao na magiging kumpleto kung ilong lang. Mga kapatid, sabi nga natin, God gave us different parts of the body with their own distinct function, Pero they function for the good of the body, hindi for the good of themselves. Hindi pwede magtrabaho ang dila para sa dila. Hindi pwede ang mata ay kumilos para sa mata lang, sa kanya lang, Everything we do it for the whole body, for the glory of Jesus Christ. Kaya kapatid, hindi po sa lahat ng pagkakataon kami ang mananalangin. Kayo po ay bahagi ng katawan, so tulungan nyo kami. Tulungan nyo kami sa pamagitan ng panalangin, sa pamagitan ng pagsuporta, at yung paglalagay nyo ng mga comment na po'y nakakataba ng puso, pero sa Diyos ang kapurihan. Natunay nga na nagagala kami sapagkat meron kami nakakasama ngayon, nakikinig, nagbabasa,
at may natutunan. Tunay nga mga kapatid, hallelujah, napapansin lang nga namin kapag mayroong mga sakit tayo, no, mas marami ang dumadalo, no, when people are in a life and death situation. Hindi ko naman sinasabing lumalapit lang kayo pag may sakit, but nakikita natin, nararamdaman natin pag dumarami tayo kapag may mga tao na nasa sitwasyon, nasa problema, nasa gitna ng sakit o yung tinatawag nating COVID-19 at marami pang iba. Okay? So praise God. Patuloy tayo. So samahan nyo kami, ipanalangin nyo kami. Ate Luz, panalangin nyo kami. Hallelujah. Hindi lang kayo, Sister Christine, Brother Alan, no, ipanalangin mo kami upang maging maayos ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. At ang pinakamagandang prayer ni Paul na sana katulad ng mga taga-Tesalonica, ang pagtanggap sa salita ng Panginoon. So brothers and sisters, hallelujah, let's do our part. Pag-contribute tayo para sa ikabubuti ng katawang ito at sa kaluwalhatian ng Panginoon Kristo. Ulitin ko, ipanalangin nyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap sa lahat ng dako at dakilain ng lahat ng tulad ng ginawa ninyo. Kapatid, huwag niyo po ipanalangin na yumaman ako. No? Baka mamaya, pag nagkakotse ako at nagkaroon ako ng bahay na malaki dito sa lupa, baka hindi na ako lumabas at hindi na ako makapunta sa mga kasuluk-sulukan na bahagi, no? Sa mga iskinita dahil may kotse na. No? So kapatid, huwag niyo ipag-pray na sumobra yung blessing ko at baka mamaya makalimot ako sa Lord. Mamaya, pag yumaman ako, pumunta ako ng Japan, hindi ako ma-attend ng Bible study. Okay? So, praise God for that. So, huwag niyo po kami ipag-pray yung mga bagay na sosobra na maglalayo sa amin sa gawain ni Lord. You pray for us the opportunity to share the gospel, and we pray that these people, lahat ng mga taong ito ay may kapareho ng pagtanggap ng Thessalonica. And also, sa verse 2, idalangin din nyo na maligtas kami sa mga buktot at masamang tao. Yun po ang problema. No? Dahil sa gospel, maaari din kami ma-expose sa mga manlilinlang, manloloko. So, panalangin nyo kami na magkaroon kami ng wisdom, discernment, no? Maging maingat kami, mga kapatid, na baka mamaya nagagamit yung gawain sa hindi magandang motibo, no? Baka mamaya may tumatayo diyan, ginagamit ang pangalan ng simbahan natin, o kaya may mga tao na walang gustong gawin kundi manlin lang. I remember one time, nung buhay pa yung ating learning center, ay may isang tao na pumasok doon at nagpakilalang asawa ng pastora. So nakipagkwentuhan at yun nga, nakarating pa sa bahay, pero yun pala, ano po pala siya, salise. Kaya wag ko kayo basta-basta maniniwala. Pagmamalaki nila, asawa sila ng pastor o manggagawa sila. No, hindi po sila So sabi nga natin, ang pagtitiwala natin ay okay lang sa Panginoon, hindi sa tao. Okay, tulungan nyo kami, ipanalangin nyo kami for these two important things. Amen po ba? Maasahan ba namin yan? So kung kayo po ay handa kami ipanalangin, kung kayo po ay pinapanalangin nyo kami, ay pakilagyan naman po ng amen ang inyong comment section upang maramdaman namin ang pagkilos ng Panginoon, hindi lang sa inyo, kundi sa aming mga buhay. Amen? Ulitin ko, finally, brothers, pray for us that the word of the Lord may speed ahead and be honored as happened among you, and that we may be delivered from wicked and evil men. For not all have faith, sapagkat hindi talaga lahat ay may pananalig. Amen po ba? Sabi nga ni Charles Spurgeon, you cannot tell, hindi mo masasabi how much God's servants are helped by the prayers of His people. Hindi niyo po mapapaliwanag o hindi niyo po masusukat kung gaano kalaga
sa mga lingkod ng Diyos ang mga panalangin ninyo. Sabi nga, even the strongest man in Israel will be the better for the prayers of the weakest saint in Zion. Ibig sabihin, kahit na ang mga malalakas sa Israel ay lalong lalakas dahil sa panalangin ng mga lingkod ng Panginoon. Pray for us to serve God, to give glory to Him. At the same time, kapatid, hallelujah, nananalangin kayo, hindi lang para sa sarili nyo, kundi para sa kapakanan ng lahat, lalo na ng kanyang iglesia. Sabi nga ng Romans 15:30, "Now I urge you, brethren, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit, strive together in prayer with me and for me." Pray for me. Pray that na hindi tayo malin lang, yung mata natin ay hindi magamit ng kaaway. No, ano ibig sabihin na hindi magamit? Baka mamaya kung saan mapunta yung mata ni pastor o kaya mapunta siya kung saan-saan. And let's pray na lahat ng tao na makakasama natin ay maingatan tayo sa mga bad influence, no? Hello. So kapatid, pray for us and pray that we will be delivered from wicked people in Jesus' mighty name. Ngayon, ituloy natin. So, nagpahayag ng confidence, ng tiwala si Pablo sa mga taga-Thessalonica. Number one, siyempre, ang unang-unang confidence o yung ating pagtitiwala ay hindi sa tao, kundi sa katapatan ng Diyos. Tapat ang Diyos. Pakilagay nga po diyan sa inyong comment section, tapat ang Diyos. Hello. I-type niyo po, tapat ang Diyos. So kapatid, kahit sa anong sitwasyon mo sa buhay mo, kapatid, maybe nakikita mo sa mata mo, nakikita mo sa paningin mo na parang walang kalutasan, walang kakayahan ang Diyos sa tulungan ka. No. Kapatid, isipin mo na lamang ang mundong ito na umiikot sa kalawakan. Isipin mo na lamang ang araw at ang gabi na sa paglubog ng araw ay muli itong sisikat, no? Sabi nga, lahat ng nilikha ng Diyos ay kumikilos ayon sa kanyang salita, no? Lahat ay tumakbo at nabuhay ayon sa kanyang mga salita. So, kapatid, kung ang problema mo ay kasing laki ng karagatan, no? Ay mas malawak naman ang kalawakan na ang kapangyarihan ng Diyos. Higit sa kalawakan, higit sa tinatawag nating karagatan. Kung kasinlaki ng bundok, mas malaki sa daigdig ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. God is faithful. Tapat ang Diyos. Ang sabi dito, tapat ang Panginoon. Bibigyan niya kayo ng lakas at ililigtas sa dyablo. So right now, brothers and sisters, huwag niyo kakalimutan, tapat ang Diyos sa inyo. No? Tapat ang Panginoon na ililigtas ka. Tapat ang Diyos na pagagalingin ka. Tapat ang Diyos na ibibigay niya ang pinakamainam para sa iyo. God always aim for the best and great things to happen in your lives. Tiwala lang, Sister Christy. Tiwala lang, Sister Linda. Tiwala lang, Sister Christine. Tiwala lang tayo, Sister Jenny. No? Tiwala lang tayo sa ating Panginoon na ang Diyos ay ililigtas sa tayo at walang dalangin na hindi tutugunin ng ating Panginoon. So tiwala lang, Sister Wendy. Bibigyan niya kayo ng lakas at ililigtas sa dyablo. Samahan niyo kami manalangin sa inyong asawa, samahan niyo kami panalangin ang inyong trabaho, ang inyong source of livelihood, no? Huwag kayong humingi sa Lord ng mataas sa sweldo. Ipag-pray niyo ang inyong company na umulad, lumaki, at naniniwala ako, kasama kayong pagpapalain. No, wag yung sarili natin
God placed you there to become a blessing. Kaya nandiyan ka sa trabahong yan, kaya ka nandyan sa pamilyang yan, ay para maging pagpapala. Lakasan niyo loob niyo, mga kapatid. The Lord is faithful to guard you from the evil one. So let's pray and hope more, believe more, fear no more. Huwag kayong matakot, huwag kayong mabalisa. Magtiwala kayo sa Diyos na buhay. So unang-una, sabi nga tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos, tapat ang Panginoon na kaya kanyang iligtas, kaya kanyang pagpalain. Ikalawa, may tiwala rin si Pablo sa mga taga-Tesalonica. Anong ibig sabihin? Sabi niya dito, dahil sa Panginoon, ulitin ko, dahil sa Panginoon, huwag niyo kakalimutan na ang lahat ng bagay ay magagawa niyo dahil sa Panginoon. Magtatagumpay ka sa dahil sa Panginoon, no? So, kapatid, you can do all things through Christ, no? Lagay niyo nga dyan sa comment section, I can do all things through Jesus Christ. O kaya Tagalog, magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamagitan ni Kristo Jesus. Okay? Kung Bisayain nyo, okay lang. Okay? So, malaki ang aming pagtitiwala na ginagawa ninyo at patuloy na gagawin ang mga sinasabi namin sa inyo. Ulitin ko, sabi ni Pablo, malaki ang aming pagtitiwala na ginagawa ninyo at patuloy na gagawin ang mga sinasabi namin sa inyo. You will only experience the blessing of the Word, the blessings of His wisdom, if you applied these things in your own lives. Kung maisagawa nyo ang mga bagay na naririnig nyo sa inyong buhay, kayo ang unang tatanggap ng pagpapala at susunod na lang ang iba na nakakakita ng kabutihan at katapatan na inyong ginagawa. We have confidence in the Lord concerning you. May tiwala kami na kayang-kayang gawin ng Diyos ang anuman na nais niya sa inyo, sa buhay nyo, at sa pamagitan ng inyong buhay. Amen po ba? So breakthrough na makasunod, breakthrough na ma-overcome ang kaaway, breakthrough sa kasalanan. No? Because God is faithful. And by listening and hearing the Word of God, faith comes out. Faith grows as you learn more from His Word. Verse 5, kayin nawa kayo ng Panginoon. Number 1, tungo sa pag-ibig sa Diyos sa pananatili kay Kristo. Huwag kayong tumingin kay pastor. Huwag kayong, hindi sa lahat ng pagkakataon na ang sinasabi ni pastor ay tama. Hindi po ibig sabihin na si pastor ay nagtuturo ng mali. Ang ibig ko sabihin, kung meron kayong pagtitiwalaan sa buhay na ito, hindi tao, si Kristo. At sabi nga, tingnan nyo si Kristo. Ang panaligan nyo ay ang ating Diyos. Akayin nawa kayo ng Panginoon, unang-una, tungo sa pag-ibig sa Diyos at ikalawa sa pananatili kay Kristo. Araw-araw maranasan mong pag-ibig niya. Araw-araw manatili ka sa presensya niya. That is the safest place in the whole world. Walang ibang lugar na ligtas maliban sa presensya ng ating Diyos. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So kapatid, look unto Jesus. Come on, i-type nyo dyan. Look unto Jesus. Look unto Jesus. Lagi tayong tumingin sa Panginoon. No? Kahit sa kapatiran. No? Huwag mo pong sabihin na, Lord, hipuin mo po si Sister Jenny. Lord, hipuin mo po si Nanay Linda. Wag ganon. Hayaan mo si Lord, gawin niya ang gusto niya. At sinasabi ko sa iyo, higit pa dyan ang kaya niyang ibigay sa atin. Amen po ba? Sapagkat minsan, pag sa tao tayo, hindi naman minsan, kundi palagi, no, na kapag tao ang inasahan mo, talagang nagpe-fail. Kasi tao. Pero si Lord, hindi lang siya Diyos, siya ay tapat. Now, sa mga susunod na mga talata,
ay ating pag-uusapan ang tinatawag nating a charge to discipline the disorderly. Ano yung disorderly? Ito yung mga may pasaway, no, matigas ang ulo, no, nalalapit na. Kung bakit nalalapit na ang gawain, ay ang pagdating ni Lord, saka pa ayaw dumalo sa gawain, ayaw sumamba at magpuri, ayaw makinig na salita ng Diyos. Marami na pong kaluluwa nakarating at dumaan sa gawain ng GAOP ministry. Pero nakita namin na ang mga nagiging matatag at nagtatagal dito ay yung mga tao na nakikinig sa salita ng Diyos. Nagpapasakop sa kalooban ng Diyos sa pamagitan ng gawain ng Jesus, our provider. At hindi naman sila pinabayaan ng Diyos. God turned their poverty into, sabi nga natin, ay yung productive, yung tinatawag nating prosperous life. Prosperity doesn't mean money. Prosperity means you have every good things being supplied to you daily by the Lord Jesus Christ. So, ano yung problema sa mga pasaway? Sana po kayo ay hindi pasaway. No? So, ito po, pakinggan nyo mabuti at inyong i-meditate ang bawat wordings ito. Mga kapatid, inuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo na ano? Layuan. Sino? Layuan. Sino? Ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubilin namin sa inyo. Yun. Layuan nyo po. Hello? Layuan nyo ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubilin namin sa inyo sapagkat sabi nga natin, alam naman natin, yung kamatis kapag nahaluan ng bulok, nadadamay ang iba. Sabi yun ng Psalms chapter 1, dapat ang mga kasama mo lagi, yung mga taong nagbibigay ng parangal sa Diyos, yung gumagawa ng kabutihan, ng katwiran, yung mga tao na hindi palalo, yung mga tao na hindi lumalapastangan sa pangalan ng Panginoon. No? Kapatid, sabi nga natin, sa gusto mo, tingnan mo mabuti, sino ang lagi mong kasama, sino ang mga kasama mo. Sabi nga ng isang kasabihan, no, hindi Pilipino to, no, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Sabi mo sa akin kung sino-sino ang mga kaibigan mo at masasabi ko kung anong klaseng pagkatao meron ka. So kapatid, kung kasama mo mga tamad, tendency masama ka rin diyan. So layuan mo ang tamad. Next, keep away from every brother who leads an unruly life. So may mga tao talaga na alam natin yung buhay nila hindi tama. Okay? Hindi tama. Ano hindi tama? Hindi nila nakikita yung mali. Ang nakikita nila, tama sila. Yun ang nakadulungkot. So brothers and sisters, be careful with these people na baka mamaya yung kanilang compromising life ay makaapekto sa buhay ninyo. Hallelujah. Next, verse 7. Alam naman ninyo na dapat niyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami naiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Ang sabi dito ni Pablo, na sa panahon ng kanilang pagbabahagi ng salita ng Diyos, hindi sila naging pabigat sa mga taga-roon. No, nakakalungkot lang isipin na sa araw-araw, no, na may mga bagay, may mga gawain na kung saan para nakakalungkot isipin, no? Instead of growing in numbers in soul winning, no? Nagtataka lang na sabi nga bakit ang nag-grow ay yung tinatawag nating financial. Kaya nga sa Amerika, they are questioning the churches why the churches is growing rich while its member stays poor. Sa isa pag-aaral, hindi po galing ang yaman ng mga simbahan sa ibang bansa, hindi nanggagaling sa mayaman.
Supposed to be, ito ay galing pa nga sa mga may hirap sapagkat piling ng mga mayaman, they have too much to give if they will obey God. Samantalang tayong mga mahirap, no? Hindi po natin minamasama ang pagiging mahirap. Ito ang benepisyo na malapit ang Diyos sa mga tao na salat sa material na bagay dito sa mundong ito. But it doesn't mean na gusto natin maging mahirap. But I tell you, brothers and sisters, that some churches are really doing it, no? Kaya nga kapatid, ang ating budget, ang ating planning sa ating financial, priority nito ay ang gawain, hindi ang pasilidad. Maybe our place is not the best, expensive, katulad ng mga tinatayong simbahan na iba dyan, pero ang mahalaga, naabot natin ang kaluluwa sa resources na ibinibigay at ng mga sumusuporta sa gawain ito. Okay? At hindi tayo pabigat, no? Hindi natin pinipilit ang sinuman na magkaloob ng higit sa kanilang kakayahan. So, brothers and sisters, obey God, hindi kami. Obey the Lord, obey His word, and give what is due to the Lord and to His ministry. And I tell you, God will bless you. Pastor, di ba binibless ni Lord? Binibless sila. But sometimes, sabi nga natin, nakakalungkot isipin na pagdating na sa gawain, sa paghayo, doon nagpe-fail. No? So, hindi ko po minamaliit, masadang maganda church nyo. Hindi naman humahayo. Tandaan niyo po yan. Sumalaga yung paghayo. Okay. Hindi kami naiya magtrabaho ng kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasani ng sino man sa inyo. Kaya kapatid, kaya ako, hindi ako nagbibiro. Ayoko magbiro, no, na magparinig sa inyo, kapatid, no? So, ayoko na mabigatan kayo, maburden kayo, dahil pag ako may nagpaparinig sa akin, nabe-burden ako eh. Okay? So, kapatid, hallelujah, huwag tayong maging pabigat. Pabigat in the sense na, sabi nga natin, may mga bagay na dapat unahin. No? Okay lang yung fellowshipping, okay lang yung ibang bagay, but we have to prioritize. Okay? Verse 9, ginawa namin ito, hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyan ng halimbawang dapat sundan. They are not obliged. Hindi sila pinipilit. Sabi nga natin, pero hindi sila pinipigil. Hindi kayo pinipigil kung gusto niyo magbigay, gusto niyo pagpalain ang lingkod ng Panginoon. Pero hindi kayo pinipilit. Kung nais niyo magbigay, gusto niyo mag-support, gusto niyo tulungan, gusto niyo magbigay ng ulam, gawin niyo yan. Galing niya sa puso niyo, galing niya sa Panginoon. Pero hindi kayo obligado na magiging kabigatan nyo. Madadamay pa kayo sa problema ng pangangailangan ng gawain ng Panginoon. Just be faithful to the Lord and all our needs will be provided. Amen? Amen po ba? Sabi nga ng kasama pa nyo kami, ito ang tagubiling binigay namin sa inyo, huwag niyong pakainin at sino mang ayaw gumawa. Okay? So kasi ang nangyari dito, dahil daw malapit nang dumating ang Panginoon, yung iba tumigil na sa work. Di wala na sila trabaho. Ang problema, ano tinatrabaho nila? Hindi rin naman gawain. Itutuloy natin to, no? Ulitin ko. Nagsitigil sa trabaho dahil akala nila darating na ang Panginoon. So, iniwan nila ang kanilang trabaho. Ang masakit, sa halip na ipaglingkod sa Lord, ay yun ang nangyari. Yung hindi kalooban ni Lord, ang kanilang ginagawa. Kaya kapatid, kung ikaw may planong mag-full-time, be sure na alam mo gagawin mo at alam mo ang kalooban ng Diyos. Katulad ito, binanggit namin ito sapagkat nabalitaan naming may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi manghimasok sa buhay ng may buhay. Yun na. Ano yung manghimasok sa buhay ng may buhay? So ilang libong taon na nakakaraan, panahon pa ng Biblia, meron ng chismoso, meron ng chismosa. These are what we call the busybodies. Parang yung busy, yung mga bubuyog, maingay, no? Umuugong. So, dahil nga wala silang trabaho, wala silang ginagawa, so
natutukso sila na manghimasok. For example, pag pinag-pray natin ang isang ina na walang asawa, in a way, we prayed for the person hindi tayo nagkakasala. Pero kapag sinabi nyo, kasi matigas ang ulo niyan, kasi masama ugali niyan, then hindi ka na natulong. Ang tawag diyan, judgmental ka na. At sa judgment na yan, nangihimasok ka na sa buhay ng may buhay. Pag tayo nangusap, hindi tayo basta papasok. Kaya pag may problema sa kapatid, tatanungin natin, need help? Gusto mo na kausap? So, sa ganun lang, at pagkatapos lahat ng pinag-usapan nyo should be kept, sa inyong dalawa lang yon, sa Panginoon at sa inyong dalawa. Okay? So kapatid, gamitin natin yung oras natin sa maayos. Next, sa pangalan ng Panginoon Kristo, mahigpit namin pinagtatagubilin sa mga taong ito na sila'y maganap buhay at mamuhay ng maayos. Kasi nga kapatid, hallelujah, mas maganda maglibre kaysa ilibre. Tama ba? Hindi po, modern kasabihan nyo na sinabi rin sa Bible na mas mabuti ang magbigay kaysa tumanggap. It is more blessing to give than to receive. Amen po ba? Mas malaki ang blessing kapag nagbigay kaysa binibigyan. Okay? If you want to be blessed, siyempre magbigay ka. Hindi lang sa offering, kundi sa lahat ng bagay. Okay? And then, sabi dito, 13, mga kapatid, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Okay? Huwag kayong magsasawa. Tuloy nyo lang. Kung may tinutulungan ka na pamilya, tuloy mo lang. Kung meron ka sinusuporta ang nag-aaral, tuloy mo lang. Lahat ng mabuti, tuloy mo lang at huwag kang magsasawa. Kapag nagsawa ka, may problema ka na sa puso. Okay? Ulitin natin, and as for you, brothers, never tire of doing what is right. Mga kapatid, love the sinner, hate the sin. Huwag po tayong tumutok doon sa taong nagkamali. Ang tutukan natin yung pagtatama sa kanya sa maling ganyang ginagagawa. Huwag natin sila husgahan sapagkat sabi nga, kung ikaw ay hindi ka perpekto, sabi nga natin wala kang karapatan na idiin sila sa kanilang mga ginagawa. Verse 14, tandaan nyo at iwasan. Sino? Ang sino mang ayaw sumunod sa mga tagubilin namin sa sulat na ito upang siya'y mapahiya. Okay? So, anong ibig sabihin dito? Iwasan nyo sila, but it doesn't mean na ituring nyo silang masama. No? If there is opportunity to correct them, correct them. Kung may pagkakataon, huwag nyo pilitin. May mga tao na pag binigla mo ay nagiging matigas pa. And then verse 15, the last verse. Ngunit huwag naman nyo siyang ituturing na kaaway sa halip, pangaralan nyo bilang kapatid. Kapatid, huwag maging konsentidor. Pakilagay nga po dyan sa comment section, konsentidor. Ano yung konsentidor? Alam mo ng mali, di mo pa kinokorek. Okay? So kapatid, kung alam mong masama, alam mong mali, pagsabihan mo ng maayos bilang kapatid, bilang magulang, bilang nakatatanda. Okay? Ulitin ko mga kapatid, hallelujah. Pangaralan nyo bilang kapatid. Huwag nyong husgahan. Okay? So brothers and sisters, while waiting for the Lord, continue to pray. Pray for us. And kung we pray sa inyo naman, dalangin namin na maisagawa nyo ang kalooban ng ating Diyos na buhay. Maranatha, dumating na nga ang Panginoon. So brothers and sisters, may these words of wisdom, concerns and reminders, prayers and reminders, i-meditate nyo to sa buong araw. And there is more revelation available for you from our God through the Holy Spirit. God bless you. Pagpalain tayo ng Panginoon. Sa Diyos, walang imposible. Sa Diyos, lahat ay mapangyayari. Sa ating Diyos,
lahat ng bagay ay kaya niyang gawin. God bless you. Sa Diyos lamang ang papuri